Mga kapuso, kamangha-mangha ang mga tinatawag na mga humpback whale. Isa po silang uri ng balyena. Dumarayo sila sa karagatan ng Babuyan Islands tuwing tagaraw. Ang ilan sa kanila malapit ang nakuna ng video. At yan ang tinutukan ni Kiko Rustia. 2 linggo na ang nakakaraan nang ipalabas namin ng The Born Expeditions. Saan sinamahan namin ng whale researchers sa Babuyan Islands para pag-aralan ng mga humpback na dumadayo sa Pilipinas tuwing tagaraw. Ilang mga individuals na na-match based dun sa fluke catalog ng Japan. So isang malaking breakthrough yon, yung discovery nito. Kasi nakapag-establish tayo ng isang fact na kung saan bumabiyahe yung mga balyena natin. At ngayon may mga balitang gusto raw itong gawing tourist spot. Pero nababahala ang mga whale researchers sakaling matuloy ito. Hindi raw kasi basta-basta maaaring lapitan ang mga balyena. Hindi naman biro mag-organize ng isang whale watching tour. So kailangan organized yung community, marunong sila maghanap ng whales at alam nila yung proper human cetacean interaction. So dapat yun, matrain din yung community. Maraming surface behaviors kaming nakunan. May blow, dorsal, meron ding flipper slap, pati na ang group or pod formation. Pero ang kailangan alamin ay kung mag-inang humpback ang dalawang ito. Abangan ang pagtatapos ng humpback saga ng Born Expedition sa Born to be Wild. Ngayong gabi, pagkatapos ng saksi. Pero ganda, malapit ang encounter. Para sa 24 oras, ako si Kiko Rustia. Balita mula sa bansang China, sinalanta ng matinding pag-ulan at baha ang probinsya ng Hunan. Hindi bababa sa 6 ang namatay. Naging abala ang mga rescuer dahil sa lawak ng epekto ng baha. Kabilang sa kanilang mga nasagip, ang isang lalaki at isang bata na hindi makaalis sa ilalim ng tulay. Tignan nyo mga kapuso, napakaselan. At ang dahilan, ayun, nakikita nyo yan, rumaragas ang ilog na yan. Nailigtas din ang isang lalaking umakyat sa puno para makatakas sa baha. Mahigit 1 milyong residente ang apektado ng pagulan na yan na nagsimula nitong Lunes, aabot naman sa 124,000 katao ang inilikas. Dito sa ating tumamlayang turismo sa Taal Volcano, matapos ipagbawal ang pagpunta sa main crater nito. Nakataas kasi sa level 2 ang alerto sa bulkan. Nakatutok si June Veneracion. Patuloy ang pag-aalboroto ng Taal Volcano, pero mas kumonti ang volcanic earthquake kaninang umaga, 16 kumpara sa 32 kahapon. Pero hindi ibig sabihin nito ay kumakalma na ang Taal, sabi ng PHIVOLCS. Nakataas pa rin ang alert level 2. Maski na nasa mababang alert tayo ay posibleng sumabog. Yan yung tinatawag natin phreatic explosion, although ang pinanggagalingan ay very shallow. Naglabas ngayon ng kautusan ng lokal na pamahalaan ng Talisay, Batangas na nagbabawal sa lahat na pumasok sa main crater ng Taal. Ang Coast Guard nga ay naharang ang mga bangka na may dalang turista papuntang bulkan. Kaya nakatenga ang mga bangka. Pahinga rin ang mga kabayong sinasakyan papanik sa tuktok ng bulkan. Apektado ang negosyo ng turismo, ang pangunahing inaasahan ng mga residente rito. Kawawa ang mga kapatid ko, wala makain ng mga pamilya namin. Karagdagang 2 team ang ipapadala ng Coast Guard para bantayan ang tawiran papuntang Taal. Napapaligiran ng lawa itong Taal Volcano, kaya kung sakaling lumala pa ang sitwasyon sa bulkan, ay magiging pahirapan ang paglikas sa mga residente rito. Kaya ang lokal na pamahalaan ng Batangas, ngayon pa lang ay nakikiusap na sa mga residente na magsimula ng magsilikas. Pero ang mga nakatira sa paanan ng bulkan, walang balak sundin ang pakiusap ng lokal na pamahalaan. Mag-aalisan kami ko yung mahigpit na lindol, Pero pagkagaya naman kung wala namang kuhan, hindi kami naalis pa. Dapat naman sila napunta dito sa amin na sinasabi nila na may level na. Hindi yung sakala namin malalaman pag sa TV na. Pero kapag tumaas pa ang alert level, sabi ng mga otoridad, force evacuation na raw ang kailangan gawin. Mula Batangas, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kahit may iniindang sakit, dumalo si Valenzuela Councilor Shalani Soledad sa proklamasyon ng kanyang nobyong si President-elect Noynoy Aquino. Pero pinili niyang dumistansya at hindi na umagaw ng eksena. Nakatutok si Sherry Ann Torres, exclusive.
Pasado 1:00 na ng hapon nakalabas ng kanyang bahay sa Valenzuela City si 1st District Councilor Shalani Solidad para dumalo sa proklamasyon ng kanyang nobyong si President-elect Noynoy Aquino. Ayon sa mga kaanak ni Solidad, hindi kasi ito halos makabangon dala ng matinding pananakit ng likod na ilang araw na niyang iniinda. Not feeling well? Not feeling well? Sakit yung likod ko. Kahapon pa raw dapat nakakonfine sa Philippine Heart Center for Asia si Solidad. Sa pagtatanong ng GMA News, nakumpirmang nakareserve si Solidad para sa agarang check-up sa resident cardiologist ng hospital. Pero mas pinili niya makasama ang nobyo sa mismong araw ng proklamasyon nito. This is an important day for Noy. Siguro in the next few hours, I will go on with my check-up. Sa kabila ng pagiging espesyal ng araw na ito para sa konsehala, nanatiling tahimik ang kabahayan ng mga Solidad sa Valenzuela. Gayunman, hindi pa rin napigilang masilip ang magkahalong emosyon sa mga Solidad bago siya umalis. Sinundan ito ng pagdaan sa simbahan ng konsehala. Masaya ka na kinakabahan ka, what would happen in the next 6 years. So siguro lahat-lahat. Eksaktong 2:00 ng hapon, dumating dito sa loob ng session hall si Councilor Shalani Solidad. Tahimik na naupo sa upuang ito at naghintay ng pagdating ng kanyang nobyong si Senador Noynoy Aquino. Pero nang dumating ang oras ng proklamasyon, imbis na umakyat doon sa rostrum ng speaker, mas pinili niya na tahimik na lamang na kumuha ng litrato at video ng kanyang nobyo. Nasa VIP section man, mas pinili ni Solidad na maupo sa pinakamataas na bahagi nito. Ilang row ang layo sa pwinestohan naman nila Chris Aquino Yap at iba pang kapatid ng nahalal na Pangulo. Paminsan-minsang lubilingon si Chris sa may bahagi ni Solidad pero di sila nakitang nagbatian. At nang tawagin na ang nobyo para iproklama kasama si Vice President-elect Jejo Marbinay, ito na ang naging eksena. President of the Republic of Sabi ni Solidad, personal na desisyon daw niya ang hindi na umakyat sa speaker's rostrum para samahan ang nobyo sa proklamasyon nito. Hindi raw naman kasi ito ang tamang panahon para siya maka-eksena. Mere fact na nandito ako and it doesn't matter kung nasaan ako, basta ang importante, alam ni Noy yun. And nagkakaintindihan naman kami. Pagkatapos ng proklamasyon, di na nagtangka pa si Solidad na puntahan ang nobyo. Nagkausap naman na raw sila sa telepono kanina at alam daw nitong andun siya sa gallery. Sa tanong kung sa kanya ba nakatingin si Aquino habang pinoproklama, I would hope so, pero ang mga tao agad na pinagkaguluhan si Solidad matapos ang proklamasyon. Kabi-kabila ang papicture sa kanya. Sandali ring nagtagal si Solidad kasama ang mga tagahanga niya. Bago ito tuluyang umalis para sa isang natanguang commitment bilang konsehala at para magpa-check up na rin. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.